Bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Buwan ng Wikang Filipino ngayong buwan ng Agosto, pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang paglulunsad ng implementasyon ng Atas Ehekutibo bilang 335 ng Komisyon ng Wikang Filipino na magsusulong ng pagpapatibay ng paggamit ng pambansang wika sa mga institusyon ng gobyerno sa buong bansa. Sa ginanap na palatuntunan ay nasaksihan ang mga malikhaing pagtatanghal ng mga estudyante mula sa University of Batangas Rondalia at ang balagtasan at sabayang pagbigkas ng mga mag-aaral mula sa Batangas Provincial High School for Culture and the Arts. Naging tampok din sa okasyon ang sabayang paglagda ng mga opisyal ng Komisyon ng Wikang Filipino, mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto sa deklarasyon ng pagpapatibay ng Atas Ehekutibo bilang 335 na siyang magiging gabay sa pagpapalawak at paggamit ng Wikang Filipino sa sentro ng pamamahala sa buong lalawigan. At matapos nito ay isang importanteng mensahe ang ipinarating ng ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto. Filipino ako. Filipino tayo. Filipino ang wika ko. Filipino ang wika natin. Filipino ang bansa ko. Pilipinas ang bansa natin. At yan ang huwag natin kalilimutan. Agad namang nagtungo si Governor Vilma Santos Recto sa kanyang tanggapan upang harapin ang mga bisitang gusto siyang makapulong at makausap. Doon ay nagkaroon sila ng pagkakataong maipabatid sa gobernadora ang kanilang mga layunin sa pagbisita. Ikalima naman ng Agosto nang binigyang rekognisyon at pagkilala ang mga organisasyon at personalidad na aktibo sa pagdurugtong ng buhay sa pamamagitan ng blood donation activity ng Provincial Government Blood Council at Philippine National Red Cross Batangas Chapter. Umabot sa 423 na blood heroes o mga aktibong kalahok sa bloodletting activities sa lalawigan na kabilang sa iba't ibang sektor ng lipunan ang personal na binigyang rekognisyon ni Batangas Governor Vilma Santos Recto sa tinaguriang 2014 Sandugo Awards na may temang Safe Blood for Saving Mothers. Kasama natin ito ay taon-taon natin ginagawa at ito ay may kinalaman sa pagdiriwang at pagbibigay, pasasalamat at pagpapahalaga sa mga taong voluntaryong sumusuporta po dito sa ating pong Sandugo na proyekto. So sa 96%, kaya natin sabihin na sa record na nakuha natin, tayo ang pinakamataas sa Calabar Zone na 25,444 units ng dugo, which is 1% of the total population na binanggit kanina ni Dr. Gutierrez. Binigyang papuri ni Governor Vilma Santos Recto ang bumubuo ng Sandugo Awards Committee sa pagpapakita ng mga ito ng makabagong paraan at inobasyon sa pangangalap ng dugo. Isang pagpapatunay ng tagumpay ng Provincial Blood Council ay ang pananatili nito bilang numero 1 sa Calabar Zone Region sa bilang ng nakolektang blood units para sa taong ito. Kabilang sa mga pinarangalan ay ang mga blood galloners, outstanding barangay captains, mga individual at organisasyong awardees sa taong ito. Nung araw ding iyon ay dinaluhan ni Governor V ang pagpupulong kasama ang mga opisyal at tauhan ng National Economic and Development Authority o NEDA, tanggapan ng panlalawigang tagapag-ugnay sa pagpaplano at pagpapaunlad, panlalawigang tagapamanihala Attorney Joel Monte Alto at Chief of Staff Ginoong June Dihan at iba pang mga departamento upang pag-usapan ang Millennium Development Goal para sa lalawigan ng Batangas. Ito ay upang malaman ang mga dapat pang gawin ng lalawigan upang matugunan ang ilan pang pangangailangan ng ating mga kababayan. At ito ay ilan lamang sa mga naging aktibidad ni Governor Vilma Santos Recto noong nakaraang linggo.